Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Ang bawat isa sa atin ay may mga itinatagong lihim, mga bagay na pilit nating ibinabaon sa limot, o kaya naman ay pilit nating pinananatili sa likod ng isang maskara. Minsan, ang isang maliit na kasinungalingan ay nagbubunga ng mas malaki pang mga pagpapanggap hanggang sa hindi na natin mamalayan na nalulunod na pala tayo sa sarili nating gawa-gawang mundo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa bigat ng lihim na binuo sa loob ng 2 taon at kung paano ang isang iglap ay kayang gumuho ng lahat ng pinaghirapang itago. Handa na ba kayong makinig sa isang kwento ng pag-ibig, pagkakamali at pagsisisi? Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Katrina. 2 taon na ang nakalilipas nang magsimula ang lahat sa isang maliit na puting kasinungalingan habang ako ay nagtatrabaho sa isang kilalang call center sa lungsod ng Naga, Camarines Sur. Nakilala ko si Leandro, isang gwapong manager na talagang hinahangaan ng lahat dahil sa kanyang talino at kabaitan sa mga empleyado. Sa kagustuhan kong mapansin niya at makuha ang kanyang loob, nasabi ko na ako ay nagmula sa isang mayamang pamilya na nagmamay-ari ng mga lupain sa aming probinsya sa Albay. Hindi ko akalain na ang simpleng pagyayabang na yon ang magiging mitsa ng isang mahabang serye ng mapanglinlang na pagpapanggap sa aking buhay. Habang tumatagal ang aming relasyon, lalong lumalim ang pagkakaibigan namin ni Leandro hanggang sa mauwi ito sa isang seryosong pagmamahalan na tila ba ay itinadhana ng langit. Kasama namin sa aming circle of friends si Carlo, ang matalik na kaibigan ni Leandro na palaging mapagmasid sa bawat galaw ko at tila may pagdududa sa aking mga kwento. Naroon din si Maricel, ang aking katrabaho na tanging nakakaalam ng tunay kong kalagayan sa buhay, ngunit pinili niyang manahimik dahil sa aming pagkakaibigan at pangako. Tuwing yayayain ako ni Leandro na bumisita sa aming mansyon, palagi akong nakakahanap ng dahilan para makaiwas sa katotohanan. Isang gabi habang naglalakad kami sa Magsaysay Avenue, biglang nagtanong si Leandro tungkol sa aking mga magulang na sina Mang Nestor at Aling Luz Viminda na ayon sa akin ay nasa ibang bansa. Sa katotohanan, ang aking mga magulang ay simpleng mga magsasaka lamang sa malayo at liblib na baryo sa uwas na naghihintay ng aking padala buwan-buwan. Kinailangan kong gumawa ng mga pekeng senaryo at kwento para lamang mapanatili ang imahe ng isang babaeng mayaman at edukada sa kanyang harapan. Ang bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay tila isang matalim na kutsilyo na unti-unting sumusugat sa aking sariling konsensya. Labis ang pagmamahal na ipinapakita ni Leandro sa akin, kaya naman mas lalo akong natakot na sabihin ang tunay na kulay ng aking pagkatao at pinagmulan. Nagsimula akong bumili ng mga mamahaling gamit ang aking mga credit card at inubos ang aking ipon para lamang hindi mapahiya sa kanyang mga kaibigan. Minsan ay inimbitahan kami ni Laura, ang nakababatang kapatid ni Leandro, sa isang marangyang dinner party sa kanilang tahanan sa isang eksklusibong subdivision. Kinailangan kong magpanggap na sanay sa mga sosyal na kaganapan, kahit na ang totoo ay mas komportable ako sa simpleng pagkain ng kamayan sa bukid. Habang lumilipas ang mga buwan, ang aking kasinungalingan ay naging isang malawak na sapot na hindi ko na alam kung paano takasan o putulin nang hindi ako nasasaktan. Nakilala ko rin ang pinsan ni Leandro na si Manuel na isang abogado at bawat pag-uusap namin tungkol sa mga legal na dokumento ng aming kunwaring ari-arian ay nagpapakaba sa akin. Pakiramdam ko ay palagi akong nakatuntong sa manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag at lulunod sa akin sa kahihiyan at pait. Ngunit dahil sa takot na maiwan at mawala ang lalaking mahal ko,
Mas pinili kong ipagpatuloy ang mapanganib na larong ito. Sa tuwing magkasama kami ni Leandro sa mga pasyalan sa Legazpi, tinitiyak ko na hindi kami makakasalubong ng sino mang kakilala ko mula sa aking totoong buhay at pamilya. Isang beses ay muntik na kaming magkita ni Mang Nestor sa palengke. At mabilis akong nagtago sa likod ng isang poste habang kumakabog ang aking dibdib sa takot. Hindi ko kayang isipin ang magiging reaksyon ni Leandro kapag nalaman niyang ang kanyang prinsesa ay anak lamang ng isang mahirap na magsasaka sa probinsya. Ang bawat yakap at halik niya ay nagbibigay sa akin ng ligaya, ngunit may kasama itong matinding kurot sa aking puso. Ang aking kaibigang si Maricel ay madalas akong paalalahanan na ang katotohanan ay laging lalabas kahit gaano pa natin ito pilitin na itago sa ilalim ng lupa. Ngunit tila bingi ako sa kanyang mga payo dahil mas nananaig ang kagustuhan kong manatili sa piling ng lalaking nagbigay sa akin ng kakaibang halaga. Nasanay na ako sa marangyang pamumuhay na hindi ko naman talaga pag-aari. At unti-unti nang nawawala ang tunay na Katrina sa likod ng maskarang aking nilikha. Ang bawat gabi ay puno ng panalangin na sana ay huwag munang matapos ang panaginip na ito na aking binuo at pinangalagaan. Dumating ang pagkakataon na nagplano si Leandro na sorpresahin ako sa aking kaarawan at nais niyang dalhin ako sa isang bakasyon sa isla ng Boracay kasama ang aming mga kaibigan. Ito ang unang pagkakataon na pakiramdam ko ay talagang kailangan ko nang gumawa ng paraan para hindi mabisto ang aking tunay na edad at mga dokumento. Kinuha ko ang lahat ng aking lakas para magpanggap na excited habang sa loob ko ay nag-iisip na naman ng mga bagong palusot at kwento. Ang 2 taon ng pagsisinungaling ay naging bahagi na ng aking sistema at tila hindi ko na kayang mamuhay nang walang itinatagong lihim. Naging masalimuot ang mga sumunod na linggo dahil mas naging pursigido si Leandro na makilala ang aking pamilya dahil balak na niyang hingin ang aking kamay sa kasal. Nagplano siya ng isang sorpresang biyahe papunta sa Albay at doon na ako nagsimulang makaramdam ng matinding takot na baka ito na ang katapusan ng aking pagpapanggap. Kasama namin sa biyahe si Carlo at ang kanyang kasintahang si Nina na parehong mahilig mag-usisa tungkol sa mga detalye ng aming mga lupain at negosyo. Habang binabaybay namin ang kalsada patungong Bicol, hindi ko mapigilang mapaisip kung paano ko muling maitatago ang katotohanan sa harap ng lahat. Pagdating namin sa bayan ng Uwas, sinabi ko sa kanila na ang aming mansyon ay kasalukuyang sumasailalim sa isang malakihang renobasyon, kaya hindi kami maaring tumuloy doon sa ngayon. Nag-book ako ng isang mamahaling hotel sa Legazpi City para doon kami manatili, kahit na ang totoo ay wala na akong sapat na pera sa aking bank account. Nakita ko ang pagtataka sa mga mata ni Carlo, ngunit mas pinili niyang manahimik at obserbahan ang bawat kilos ko habang kami ay kumakain ng hapunan. Ang bawat tawa ni Leandro ay tila isang paalala ng aking kataksilan sa kanyang tiwala at pagmamahal na tapat. Isang hapon, habang namamasyal kami sa Cagsawa Ruins, biglang tumawag si Mang Nestor sa aking cellphone dahil kailangan nila ng pera para sa panggamot ni Aling Luz Viminda na may sakit. Kinailangan kong lumayo sa grupo para sagutin ang tawag at pagsabihan ang aking ama na huwag munang tatawag sa akin dahil nasa isang mahalagang meeting ako. Hindi ko na malaya na nakasunod pala sa akin si Carlo at narinig niya ang ilang bahagi ng aming pag-uusap na puno ng tensyon at pagmamadali. Ang kanyang malamig na tingin pagbalik ko sa grupo ay nagbigay sa akin ng hinuha na may alam na siya sa aking lihim. Kinabukasan, habang si Leandro ay abala sa pakikipag-usap sa isang lokal na tour guide, kinausap ako ni Carlo ng masinsinan tungkol sa narinig niya noong nakaraang araw sa may simbahan. Tinanong niya ako kung sino ang lalaking kausap ko sa telepono at bakit tila hiyang-hiya ako na malaman ng iba ang tungkol sa aming naging usapan. Pilit akong nagdahilan na iyon ay isa lamang sa aming mga tauhan sa bukid na nanghihingi ng tulong
para sa kanilang pamilya na nasalanta ng nagdaang bagyo. Ngunit hindi naniwala si Carlos sa aking mga paliwanag at binalaan ako na huwag lolokohin ang kanyang matalik na kaibigan. Dahil sa takot na mabisto, mas lalo kong ginalingan ang aking pag-arte at pinatunayan kay Leandro na wala akong itinatagong anuman sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pekeng litrato sa social media. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro dahil isang araw habang kami ay nasa isang mall sa Legazpi, biglang sumulpot ang aking pinsang si Noel. Masayang binati ako ni Noel at tinanong kung kailan ako uuwi sa kanilang baryo para bisitahin ang aking nanay na matagal nang hindi ako nakikita. Nanigas ako sa aking kinatatayuan habang si Leandro ay nakatingin sa amin nang may halong pagtataka at katanungan sa kanyang mga mata. Mabilis kong ipinakilala si Noel bilang isang dating katulong sa aming bahay na matagal na naming hindi nakikita, kaya medyo naguluhan siya sa aming mga pinag-uusapan noong sandali. Bakas sa mukha ni Noel ang pagkalito. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, ay hinila ko na palayo si Leandro at nagdahilan na masama ang aking pakiramdam. Pagbalik namin sa hotel, hindi na nakatiis si Leandro at tinanong ako kung bakit tila balisa ako mula nang dumating kami sa kanyang paboritong probinsya. Hindi ko na alam ang isasagot ko, kaya nauwi ang aming usapan sa isang matinding pag-aaway na hindi pa nangyayari dati. Sa kabila ng tensyon, pinili pa rin ni Leandro na maniwala sa akin dahil sa lalim ng kanyang pagmamahal at tiwala na binuo namin sa loob ng 2 taon. Ngunit si Carlo ay hindi tumigil sa kanyang sariling imbestigasyon at palihim na nagtanong-tanong sa mga lokal na residente tungkol sa pamilyang sinasabi ko na nagmamay-ari ng mga lupain. Nalaman niya na walang pamilyang mayaman na may apelyidong katulad ng sa akin ang naninirahan sa lugar na itinuro ko sa kanila noong nakaraang araw. Ang mga bitak sa aking maskara ay unti-unti nang lumalaki at hindi ko na alam kung paano ito muling itatago. Ang gabi bago ang aming pagbalik sa Naga ay puno ng katahimikan at mabigat na hangin sa pagitan naming lahat na tila may nagbabadyang unos na paparating. Hindi ako makatulog dahil sa bawat pagpikit ng aking mga mata ay nakikita ko ang mukha ng aking mga magulang na tila nanunumbat sa aking mga ginagawa. Alam ko na ang aking oras ay malapit na ring maubos at ang lahat ng aking pinaghirapang itayo ay maaring gumuho sa isang iglap lamang. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong matigas at pinili pa rin kumapit sa aking mga kasinungalingan hanggang sa huling sandali ng aming biyahe. Ang araw ng katotohanan ay dumating nang hindi ko inaasahan nang magpasya si Leandro na bisitahin ang address na nakuha ni Carlo mula sa kanyang mga naging palihim na pagtatanong. Hindi ako nakasama sa kanila dahil nagdahilan ako na may kailangang tapusin na trabaho sa opisina. Kaya laking gulat ko nang makita silang lahat sa aming maliit na bahay sa UAS. Pagdating ko doon, nakita ko si Mang Nestor at Aling Luz Biminda na kausap si Leandro habang luhaan ng aking ina dahil sa labis na pagkahiya sa kanilang kalagayan. Ang lahat ng aking kasinungalingan sa loob ng 2 taon ay naglaho sa loob lamang ng ilang minuto ng paghaharap. Tumayo si Leandro nang makita ako at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagmamahal ay napalitan ng matinding pait, galit at labis na pagkadismaya sa aking ginawa. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng binalak niyang pakasalan ay ang taong pumatay sa kanyang tiwala sa pamamagitan ng mga gawa-gawang kwento tungkol sa yaman at katanyagan. Lumapit sa akin si Carlo at sinabi na matagal na niyang alam na may mali. Ngunit hinintay lamang niya ang tamang pagkakataon para patunayan ang lahat. Wala akong nasabi, kundi ang humagulgol sa iyak habang nakatitig sa aking mga magulang na walang malay sa aking panloloko. Ipinaliwanag ni Mang Nestor kay Leandro na ako ay isang mabuting anak na palaging nagpapadala ng tulong, ngunit hindi nila alam na ikinahihiya ko pala ang aming tunay na pamumuhay. Mas lalong nadurog ang puso ko nang marinig ang mga salitang iyon mula sa aking ama
na buong buhay ay nagpakahirap para lamang mapagtapos ako ng pag-aaral. Tinalikuran ako ni Leandro nang walang kahit anong salita at sumunod sa kanya si Carlo at ang iba pa naming mga kaibigan na naroon sa sandaling iyon. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng aming munting bakuran kasama ang katotohanang nawasak ko na ang lahat ng mayroon ako. Ilang linggo akong hindi pumasok sa trabaho at hindi rin ako nagparamdam kay Leandro dahil sa sobrang kahihiyan at pagsisisi na nararamdaman ko sa aking buong pagkatao. Sinubukan kong magpadala ng mga liham at mensahe para humingi ng tawad, ngunit lahat ng ito ay nanatiling walang sagot mula sa lalaking minahal ko ng husto. Nalaman ko mula kay Maricel na nagbitiw na rin si Leandro sa kanyang posisyon sa kumpanya at nagpa siyang lumipat sa ibang lungsod para magsimulang muli ng bagong buhay. Ang bawat sulok ng aming pinuntahan sa Naga ay nagpapaalala sa akin ng aking mga pagkakamali at ng pag-ibig na aking sinayang. Sa huli, napagtanto ko na ang yaman at katayuan sa buhay ay hindi kailanman magiging sapat na pundasyon para sa isang tunay at matatag na relasyon sa pagitan ng dalawang tao. Ang pagsisinungaling ko ay hindi lamang nakasakit kay Leandro, kundi lalo na sa aking sariling pamilya na palaging naroon para suportahan ako sa kabila ng kahirapan. Natutunan ko na ang katotohanan, gaano man ito kapait o kahirap tanggapin, ay palaging mas mabuti kaysa sa isang napakagandang kasinungalingan na puno ng panlilinlang. Nagsimula akong magtrabaho ng marangal at unti-unting ibinalik ang tiwala ng aking mga magulang sa pamamagitan ng pagiging totoo sa aking sarili. Lumipas ang mga buwan at naging mas tahimik ang aking buhay. Malayo sa mga luho at pagpapanggap na dati ay aking kinagigiliwan at pilit na pinananatili sa aking araw-araw. Nakatanggap ako ng balita na maayos na ang kalagayan ni Leandro at tila nakahanap na rin siya ng kapayapaan sa kanyang puso pagkatapos ng lahat ng nangyari sa amin. Bagamat masakit na hindi na kami muling magkakasama, tinanggap ko na ito ang kabayaran ng aking mga naging maling desisyon at pagpili sa maling landas. Ang bawat karanasan ko ay nagsilbing aral na hindi ko kailanman malilimutan hanggang sa aking huling hininga sa mundong ito. Ngayon, mas pinahahalagahan ko na ang bawat sandali kasama ang aking pamilya sa aming simpleng tahanan sa probinsya, kung saan walang kailangang itago o ikahiya sa ibang tao. Ang pagiging totoo ay nagbigay sa akin ng kalayaang hindi ko kailanman naramdaman noong panahon na ako ay nalulunod pa sa aking sariling mga kasinungalingan at pagpapanggap. Hindi na ako natatakot na makaharap ang sinuman dahil alam ko na wala na akong itinatagong lihim na maaaring sumira sa aking bagong nahanap na katahimikan at ligaya. Ang sugat ng nakaraan ay unti-unti nang naghihilom, dala ang pangako na hinding-hindi ko na muling uulitin ang gayong pagkakamali. At yan ang aking kwento. Isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Ingat kayo palagi, mga ka-confess.